Yun. So, welcome guys. Si Erest, Apple, Benedicto, Sir Chris, Christine, Miss Elaine, Miss Leia, Miss Marjorie, May, MJ, Sir Peter, Roscar, and Yuri Gutierrez. Wait natin yung iba na pumasok. So, we still have 3 minutes left. But, we can still, we can start early para makarami tayo. Pero sige, 3 minutes pa naman. But anyway, let me let me just quickly share my screen. Kaninong page nga yung ano natin? Try ko nang mag-ano. Kaya pwede natin gawing example na page. Wait lang hanap tayo dito ng ano. Ito, try natin to. Question lang po. May access po ba kami sa recording for the last 3 days? I've been busy po kasi now lang po ako naka-attend. Miss May, send ko dito sa sa chat yung ating instructions. I believe naka-receive kayo ng email. Nag-send kami ng email sa inyo na doon po yung instructions on how you can be able to access your dashboard. But for some reason, if hindi nyo po nabasa or hindi nyo nabuksan, I'll be sending it over dito sa chat. Okay? Buksan mo yung link na yan, tapos ito yung gagamitin mong promo code para makapasok kayo doon sa course. Okay? So, watch nyo po yan, and then yun po yung step-by-step guide. I believe na send din po namin to sa email ninyo. I'm not sure kung nabuksan po ninyo yung email ninyo, just in case hindi nyo po nabuksan. I'm sending it here para meron kayong guide. Okay? So we have 1 minute left, but I think we can start. Let me just open this one. Tingnan natin kung meron tong inbox. Okay. So let me share my screen. And but before that pala pag ang pag-uusapan natin ngayon is the Facebook ad metrics, no? And for you to be able to calculate your metrics o kung paano mo siya kukumputin or anong metrics ba yung babantayan mo in terms of your campaigns, isa-isahin natin yun today or tonight, no? And bago mo yun ma-count, dapat may tracking ka muna. So kailangan mong i-track yung conversion saan nanggagaling. And for you to be able to track those conversions, dito mo siya magagawa sa Meta Business Suite, no? I'll be sharing my screen. Tapos, and then we're here dito sa isang client ko, international client kasi to. But anyway, just don't mind the conversation, mukha nito. So, halimbawa ito, okay? So, basically, pag pumunta ka dun sa Meta Business Suite ninyo, makakakita kayo ng ganitong conversation, di ba? So, say for example, ito si Miss Erin, kunyari lang, is naging leads or naging sales or nag-purchase sa inyo, no? All you need to do is to click this dollar sign or peso sign dapat to. Teka, sige nga, lipat nga ako sa kasi itong page na to is international eh. So, lipat ako sa local. Baka ma-confuse kayo.
Ito na lang siguro. Ma-confuse kayo eh. Pero pareho lang naman yung interface nun. Dollar sign lang naman yung pinagkaiba. Para lang magkaroon kayo ng okay. So, let me quickly share my screen again. So, bali halimbawa ganito, no? Meron kayong kausap, halimbawa si Angel. Si Angel laging kausap ninyo, let's say, bibili ng product sa inyo. So, ang gagawin niyo, click niyo yung tong peso sign, create order. Minsan pag bago yung account, hingihan kayo ng ganito, i-click niyo lang yung allow, no? And then kung magkano yung in-order niya, halimbawa worth 1,500 pesos, tapos lagay niyo yung description, halimbawa package A, ganyan. So, and then create order, no? The the purpose of this one is for you to be able to record the sales dito sa Ads Manager ninyo. Lalabas po kasi yan dito sa Ads Manager. Pag kinilik nyo itong plus sign sa dulo, tapos add other columns, tapos pag tinype nyo dito is yung purchase, no? Ito, purchases, meta and website purchases lang yung i-click niyo tapos click niyo yung apply. Lalabas po yan dito sa column na reporting column po na yan, website or meta purchases. Kung may website kayo, dito yung lalabas sa reporting column na to. Tapos kung messenger naman kayo, dito yung lalabas sa meta purchases. So all you need to do is every time na mayroong bibili sa inyo, sa store ninyo, yan po yung gagawin po ninyo. The reason why I want you guys to do that because I want you to share the data kay Facebook. Kasi nakalagay dito, data sharing, di ba? Share business activities for Angel to what? Improve ads. Okay, ano ibig sabihin nun? I-share mo daw kay Facebook yung mga activities nitong taon to para mag-improve yung ads mo. Dapat naka-check po yan. Okay? Pero kung halimbawa naman, let's say, nasa real estate, niche, kung nag-reserve sa'yo, edi click mo tong peso sign, lagyan mo dito, magkano yung reservation, 50,000. So, lagyan mo dito, reservation. Kung anong unit, reservation, tapos, let's say, SMDC ka, Joy Residences, halimbawa, ayan. Then, create order mo, tapos mare-receive yun nung user. Ni Miss Angel, makikita niyo dun sa end niya na meron kang parang ginawang create order or resibo para sa kanya. Okay, now kung hindi pa naman siya nagre-reserve or hindi pa naman bumibili, all you need to do is to what? Click mo tong mark as lead, no? Mark as lead yung lead stage. And then lalagay yan dito lead stage intake. Tapos i-click mo tong drop down. And then, magse-select ka kung qualified leads ba to, no? Kung big sabihin, may pambili ba to, matinong kausap, hindi lang ba nagtitrip sa inyo o alam mo yon na pindot lang, etc. So, i-click mo yung qualified kung qualified. Ngayon, kung bumili na sa inyo, nag-convert na, ibig sabihin, naging customer mo na, di converted. Tapos, ang ibig sabihin naman ng lost, ibig sabihin, magkausap kayo, let's say, 3 buwan na kayong magkausap, 1 taon na kayong magkausap, kaya lang hindi kayo meant to be. No, pinagtagpo pero hindi tinadhana. No, so i-click mo tong lost. Ibig sabihin bumili sa iba. So i-click mo yung lost and then pag basura, pag yung napindot lang tapos nautusan lang bumili ng suka, ay di not qualified. No? So yun yung lead stage po natin. And pagdating diyan, order status, again, kung nagbigay na po sa inyo ng bayad, binayaran na kayo, click nyo itong drop-down menu, i-click nyo yung paid pagbayad na kayo. Kung ka-order lang din, edi click nyo yung order. No, ship and book, so self-explanatory naman. So pag paid, nandiyan na po yung, excuse me, nandiyan na po yung paid na selection. Now,
Pwede mo pong lagyan ng label yan, no? Dito sa baba. Lagyan mo ng label, kunyari, halimbawa, anong tawag dito? Sir Peter, next ano pa ako bibili talaga? Next March, March ng 2025 to. Di lagyan mo dito, March 2025, prospect, no? Tapos, then, pwede mo siyang i-color coding. Actually, bago to. Ngayon ko lang nakita to. Pwede mong color coding yan. Yan, kung blue or yellow. So, ngayon ko lang nakita to, bago to. So, March 2025 prospect. Tapos, lagyan mo ng note. Bawa, ah, itatanong pa daw sa asawa niya. Ito problema, kaso 10 yung asawa niya. So most likely yung March ninyong uusapan na March 2025, baka abutin ng March 2030, 2030 kasi yung isawa pala 10. So medyo matagal-tagal na ano 'yon, na usapan pala. So 'yun, lalagay mo dito, lagay mo 10 yung asawa niya. 10 asawa, 'yan. Ayan. Okay? Kasi madalas nating naririnig yan eh. Tatanong mo na sa asawa ko. Eh, kaso nga lang, 10 yung asawa, problema yun. Okay, so, ilalagay mo yung label dyan. Anong purpose ng label? Kasi kapag halimbawa March ng the following year, wala ka ng kausap, ibig sabihin, paano to, wala akong benta ngayon. Pero, madali ka makakuha ng kausap kasi pupunta ka lang dito sa labels. And then, lahat ng ginawa mong label, lalabas yun dito. Mukha nito, meron yatang ginawa siyang label. Lahat nung, ayan, si media, ayan. So, lalabas yung label na yun. Kung ano yung ginawa mong label, lalabas yun dito sa, anong tawag dito? So, ginawa mong labels. So, tingnan natin. So, labels, yun. So, reseller, qualified, not qualified, blogger, giant. I don't know kung anong ginawa niya dito. But, depende sa ginawa mong label dito sa ito. Okay? So, ganun po siya para matrack po ninyo yung mga benta kung kaninong benta galing. Para at least pag check po ninyo doon sa ads manager ninyo, alam ninyo kung kaninong ads o anong ad yung nagwo-work. No, malalaman niyo po 'yon kung anong ad yung nagwo-work kasi makikita niyo po dito, asan na 'yan? Kunyari, wala ditong ano, eh, kailangan may button, may, meta icon, yung makita ng meta icon. Wala tayong makitang meta icon. But anyway, so yun ang purpose nun, label. Lalagyan niyo ng order status. Ang purpose nito is magkaroon ng data si Facebook kung ano yung nangyari dito kasi maaaring nag-usap kayo nung client or nung customer na nagkabentahan kayo, kayong dalawa lang nagkakaintindihan na nagkabentahan kayo. Pero hindi niyo pinaalam kay Facebook yung inyong transaction. Ibig sabihin, this is the best way to let Facebook know that this person become your customer or client. Make sense? Okay? So nagkakaintindihan tayo dun guys ha. Alam nyo na kung paano lagyan ng label. Next. Sa messaging campaign, 3 lang ang inyong, stop ko muna yung sharing ko. 3 lang ang inyong babantayan na metrics. Unlike dun sa may website or may landing page na mga campaigns, pag messaging campaign kayo, wala kayong hindi siya masyadong komplikado in terms of metrics na babantayan nyo dahil 3 lang yon. Okay, number 1 is number of messages. Ilan ba yung pumasok na messages for a specific time period? Halimbawa, November 1 to November 30, total mo yung number of messages na yon. Ilan yung pumasok? Makikita mo yung sa dashboard doon sa column na results. Okay? Next, dahil 3 lang, di ba? Number 2 is quality of messages. Out of, let's say, 350 na nag-message doon sa page mo,
ilan doon ang potential na magko-convert, ilan doon yung matino, ilan doon yung basura. Okay? Ibig sabihin, kailangan mo ma-identify yon kasi baka mamaya 350 nga yung nag-message sa'yo, isa lang yung matinong kausap, may problema ka sa ads mo. Okay, pero kung halimbawa 50% basura, 50% okay naman, and then sa 50% na yun makaka-close ka ng, let's say, percentage of it, pag-uusapan natin maya-maya yung computation kung paano. So, that's the number two thing that you need to be able to, tawag dito, to track, no? Again, number one, number of messages. Number two, quality of messages. Number three is cost per message. How much are you paying per message? No, if your ads are being shown to your target audience, magkano ba yung china-charge sa ni Facebook for every message na pumapasok? Okay? So, ganun lang po siya kasimple intindihin in terms of metrics ng messaging campaign. Wala nang iba, tatlo lang. Okay?